Bukod kasi sa single column holiday lang siya o isang category ng holiday, meron na siyang different category or different type ng mga holidays. Meron na rin siyang 13-month pay. So, hindi ka na mahihirapan at the end of the year, every annual calculations for the 13-month pay for this specific employee based doon sa kanyang basic pay, regular pay. Welcome sa Filipino Spreadsheets at meron tayong update sa ating payroll system tracker. Ngayon ito ay nasa version number 2 na. So ano na yung mga inad natin na update sa template ng payroll system tracker version number 2? Ito yung una, yung sa holidays. Bukod kasi sa single column holiday lang siya o isang category ng holiday, meron na siyang different category or different type ng mga holidays. Pwedeng specify natin kung ito ay special working holiday, ito ba ay special non-working holiday, o ito ba ay regular holiday. Syempre, yung settings niyan may kinalaman doon sa computations ng rate ay binis natin sa DOLE. Halimbawa, yung special non-working holiday. Ang base rate, ita times natin sa 1.3 or 130%. Pag regular holiday naman, double pay yan, kaya 200%. Tapos, nilagyan na rin natin ng settings for the OT, which is 1.25 or 125%. Siyempre, ito ay kinuha natin doon sa information na nakita o nalaman natin sa DOLE. Pero kayo pa rin naman, kung halimbawa sa OT rate, overtime rate, baka iba yung system ninyo or iniba nyo yung rate may kinalaman siya sa overtime, pwede nyo palitan. Pwedeng baka normal rate lang din, kagaya ng base rate, o baka mas mataas pa dito sa 1.25. Or baka may different calculations kayo. So, tingnan natin kung paano nyo pwedeng i-work out yung settings na ito. So, once na register nyo na yung settings ninyo, yung holidays ninyo, syempre, nag-iiba-iba minsan, nadadagdagan, kaya I suggest na pwede nyo i-manual input. Kasi baka naman may mga holidays na applicable lang doon sa province ninyo. Hindi siya applicable sa ibang province. Possible na gano'n ang dahilan. Kaya pwede nyo siyang i-manual input dito sa holidays. Ang isa pang in-update natin dyan ay yung pag-add natin ng 13-month pay. So, nung unang version, wala pa tong 13-month pay. Yung holiday ay isang category lang, sama-sama na. Pero ngayon, meron na rin siyang 13-month pay. So, hindi ka na mahihirapan at the end of the year, every annual calculations for the 13-month pay for this specific employee based doon sa kanyang basic pay, regular pay. Nalaman din natin na hindi pala kasama dyan yung mga OT. So, talagang basic pay lang. Kung ano yung winner niya within that month on the regular basis, deduct yung mga penalties, yung net, tapos i-add yon for each month up to 12 months at saka i-divide into 12. Yun yung kanya magiging 13-month pay. So, syempre hindi natin dyan sinama yung deductions from government contribution. Nalaman din natin na hindi pala yan kasama sa dinideduct sa 13-month pay. Yung mga penalties lang, such as absent siya, late siya, may violation siya, nag-awol siya, o iba pa. Yun yung mga dinideduct sa 13-month pay. So, yun yung information na nalaman ko sa DOLE. Pero baka mali ako or baka may hindi pa ako alam tungkol dito. Pwede nyo naman akong i-correct kung sakali man. Ang mahalaga, ina-update natin yung ating template para as much as possible nakukuha natin yung best accurate results ng ating system. So, ipakita natin dito sa template na ito kung paano gamitin yung kabuuan mo ng system para na rin doon sa kapakinabangan ng ating mga new users. At syempre,
discuss na rin natin sa video na ito kung paano gamitin mismo yung mga update. So una, puntahan muna natin yung ating settings. Ilagay muna natin dyan yung pang multiplier natin. So, ang nilagay ko na lang dito is yung pag 1 is equivalent siya into 100%. Pag 1.3, 130%. If 2, 200%. Then sa listing, dito mo i-listing yung mga employees mo, yung kanilang department, location, position, status, ilang oras sila nag-work before ma-identify kung overtime ba sila. And then, yung rate per hour, dito na lang sa ordinary. Yung kanilang daily basis rate. And then, syempre, since naka-register sa settings, no, yung pang-multiplier mo in case na merong holidays or OT sila, automated yan, magko-compute. Halimbawa, dito sa special working holiday, since holiday siya pero working siya sa dole times 1 lang or 100 still 100% lang din. So parang ano lang din siya, ordinary rate. Pero holidays yung petsa na yon. Pero kapag special non-working holiday na, doon na yung nag-a-add ng 130%. Kaya instead na 100 yung kanyang ordinary, magiging 130. At kapag regular holiday naman, ito na yung double pay na kung tawagin natin. At syempre may overtime din. Nag-iiba rin yung computation kapag during holiday, nag-overtime itong si ating employee. So, pakita natin kung paano nag-work yan. So, once natapos na rin kayo mag-register ng inyong mga holidays, puntahan natin to si timesheet. So, meron tayong example dito. Ginawa lang natin is, etong Monday, Thursday, April, something April, kung hindi ako nagkakamali. Tingnan natin si show edit history. Yan. Ito, so, wala akong internet connection ngayon. Basta April siya, no? Kung hindi ako nagkakamali. April, so, medyo matagal mag-loading. Anyway, move on muna tayo. So, nagbigay lang muna ako ng example. Ginawa ko January 1 and January 2 para makita natin yung difference ng regular holiday dito sa special non-working holiday. So, halimbawa, dito sa ating timesheet, i-clear out muna natin tong portion ng January 1 to 7. Siyempre, kung regular days yan, for example, no, yung 1 to holidays, so sa 2, 8 a.m. siya pumasok, 5 p.m. siya nag-out, siyempre, 9 hours yan, pero not included pa yung break time. So, halimbawa, nag-break siya ng 12 noon, 12 p.m., bumalik siya ng 1 p.m. So, yan yung pinaka-complete hour niya. On a regular basis, 800 pesos lang yan. Pero pag nag-OT siya, let's say gawin natin 6 p.m., nag-OT siya. So, meron siyang additional 125 pesos dahil nag-OT siya ng 1 hour. Pero ibang usapan if holiday season or holiday. Halimbawa, January 1. So, ang January 1 natin sa registered holiday natin is regular holiday, which is double pay. So, dapat magdo-double pay ito. For example, 8 a.m. yan, nag-break siya ng 12 p.m., pumasok siya ng 1 p.m. at nag-out siya ng 5 p.m. So, 8 hours in total. So, ang regular hour niya dito, o yung pinaka parang sahod niya, since holiday yan, itong January 1, nag-double pay yan. Kung titingnan niyo sa January 3, 800 lang yung regular basis na sinasahod niya every day kapag 8 hours of work siya. Pero, nung holiday sa January 1, nag-double pay siya. Yun yung regular holiday. Double pay. Paano naman kapag special non-working holiday? Which is 1.3 or 130% additional lang. So, tingnan natin. Add tayo ulit dito, which is 8 a.m., 12 p.m., 1 p.m., and then 5 p.m. Yan. So, instead na double pay, 130% lang yung dinagdag ng sahod ni employee. 1,040 pesos. Pwede nyo compute, no, dun sa inyong math or calculator para ma-compare kung accurate yung kanyang result. Ngayon, paano kapag nag-overtime ito? Kapag nag-overtime siya on a regular basis, 125 pesos lang yon.
Pero ibang usapan na kapag ito ay regular holiday or special non-working holiday. So for example, nag-OT siya ng 1 hour. Gawin natin itong 6 p.m. Yan. Kung mapapansin nyo, nag-double pay din yung kanyang overtime. From 125, double pay, naging 250. Ngayon, tingnan naman natin kapag special non-working holiday. Yung 125, dapat magiging 130%. Yan. So, tingnan natin to. Gawin natin itong 6 p.m. Yan. Hindi siya 125, hindi rin siya double pay, 162.50. Pwede nyo i-calculate to make sure na accurate din yung naging outcome ng ating numbers. Kaya, ganyan yung effect ng ating listing for your employees and pag-set ng settings kung magkano natin i-multiply yung kanilang rate. So, yun yung paggamit. May kinalaman sa tatlong yan. And then yung timesheet. Pwede nyo pang dagdagan yan. Tinuro ko rin yan doon sa isa kong video kung hindi ako nagkakamali. Kung hindi man, pwede naman kayong mag-approach sa akin para manghingi ng assist kung paano ba mag-add ng employees. Kasi hindi lang minsan 10 ito, umaabot pa yun ng 20, 30, or 50. Pwede natin i-add yan. Ganito yung format natin kasi dinesign natin yung format na to hindi lang para sa may clean panahon. Pwede natin gamitin to even more than 1 year, 2 years, 3 years, kahit gaano karaming year. No? Siyempre, may limitation naman yung ating Google Sheets. Pero ang goal is magamit natin siya in the long run. So, makakapag kuha kayo ng ganitong template na magagamit nyo ng mahabang panahon. So, totally investment talaga siya. So, yung deductions, dyan natin nilalagay yung mga government contributions, other earnings. Halimbawa, may mga paid leave, incentives, allowance, etc. Baka nga pa kayo, different incentives. So, pwede nyo ilagay dyan. Yan yung earnings. So, yung earnings, nag-a-add lang naman yan doon sa payslip. Pero hindi siya totally nagko-contribute sa ating 13-month pay. Since si 13-month pay, lagi lang siyang nagbe-base sa ating daily basis, no? Ng rate ni employee. Yung penalties, ito talagang affected nito yung iyong 13-month pay. Siyempre, hindi kasama dyan yung calculations, computations kapag may mga absent ka, may mga late ka, may violation ka, nag-awol ka. Yan. At ito yung payslip, very dynamic siya kasi pwede mong kontrolin yung petsa. Hindi lang bi-weekly, baka monthly pwede. So, pwede mong piliin yung starting at ending date at ipiliin kung kanino mo ipapasahod itong portion na yan at automated na mismo magko-compute yung kanyang mga earnings. Yan. So, for example nito, meron tayong kay Oliver. Yan. Then, sa 13-month pay, ayan. So, ayan naman yung computation para kay Oliver. Na. So, yan yung mga sinahod niya for the month of January 2026 all the way to December 2026. So, changeable yan. Pwede niyong palitan. Yan, nag-automate siya. So, si Oliver, siya pa lang yung merong record sa atin. Kaya kung papalitan natin to, yan, nawawala yung record ng iba. Since, wala pa silang record sa atin. So, sa monthly, actually, hindi na siya monthly. Overview na kung ano natin. Or, tawagin na lang natin siyang summary. Ito na lang yung ating overview. Yan, center lang natin. Naka-double name pala tayo. So, palitan lang natin. Overview. Tapos, ito ay, yan. Okay. So, yung summary natin, dynamic din siya. Pwedeng monthly, bi-weekly, or weekly. Nag-a-adjust yung kanyang mga dates. Lahat yan, automated. Yung earnings, deduction, penalties, at yung kanyang net. Sa overview, dito naman natin ma-breakdown yung mga status o kaya yung overview ng mga earnings, deductions, at penalties net ng each employee. At pwede mo rin kontrolin yung date range. Pwede starting or ending date. So, we have 2 employees pa lang na nakaregister dito. So, example lang naman yan.
So, kung may any question or concern kayo regarding sa template na ito, kindly reach out lang sa akin, or kung may any feedback or suggestion pa nga kung paano natin pwede pa ma-improve itong ating system, yung ating template, kindly let me know lang. No? Maraming salamat sa panonood at kita tayo sa susunod na mga videos. Thank you!